Hello mga kadresya! At dahil nga malayo-layo ang aming binyahe para makapunta sa mga kabundukan na puno ng yelo. Napakahirap at napakapagod naman kung agad kaming uuwi. Kaya naisipan naming mag-rent ng matutuluyan dito sa Lake Tekapo. At dito sa Lakes Edge kami nagpa-booking. Si Audrey ang nagpa-book dito, kaya naman pagdating dito ay agad-agad na kaming pumunta dito sa may reception para i-confirm na nandito na kami. Sabi ko pa nga sa kanya, siya na lang yung makipag-usap dito. Total naman, ganito rin yung work niya. So we're here at reception, drive down the road 100 meters, and you'll see the lodge. This is the lodge here. Park in the parking area, and main entrance is here. Hallway to number 14. Number 40, This door and this door automatically lock, so make sure you have a key with you. Okay. Wi-Fi is up here, and checkout is 10 a.m. 10 a.m. Yeah, got it. Thank you. You're very welcome, ladies, of course. At paglabas mo nga dito ay makikita mo talaga ang Lake Tekapo. Kaya nag-usap-usap na nga kami kung saan kami pupunta at ang napag-usapan ay kakain na nga kami. Hay naku, ayan na nga ang itik ay nagkalat na. Marami din kaming camper vans na nakikita dito dahil marami ding umaakyat sa kabundukan. At dito lang talaga sa labas ng aming matutuluyan ay punong-puno ng yelo. At bilang mga Pilipino, para makatipid, nagbabaon kami ng pagkain. Hayan na nga at kumain na nga kami. Alam nyo bang ang pinili talaga namin ay yung may murang rate ng room. Kaya naka-double deck kami. O bunk bed na tawag dito sa New Zealand. Matutulog lang naman kami at kinabukasan ay mamamasyal din. Malaki din naman ang kanilang bed, ayan nga at kasya kaming mag-asawa. At dahil malamig naman dito ay siksik na lang ang katawan kay Mister. Kagusto lang. At kinabukasan nga ay ginising ko na itong dalawang chikiting na ito. Dahil kakain pa kami at maliligo bago umalis. Ito yung lounge. Tapos, syempre din malamig na heater yan. 24 hours to? 24 hours na kasindi yung heater? 24 hours na kasindi yan? Yung heater nila? Tapos yung kainan ito. Tapos may mga books pa sila at may mga ano din po. Sila, mga food na nakarep. Morning! Ayan, yung mga food na nakarep. Kanya-kanya yan. Tapos, masalahan, organize. Sama kami. At merong iniban, bread toaster, ito, microwave, yung mga kalan, pagkakang kami madami na pwedeng pagkimitan. Tapos may mga bucket pa sila para sa mga rugs. Tapos, ano to? Hot water lang. Water. Tapos may mga na plato. Ayan, may kape pa sila. May mga pakape pa sila. May milk pa, may ice cooker. Tapos kami nag-iikaw pa yung room. Yan ang bakery. Yan ang knives. Pwede bang utensils, magluto. May cutting boards pa sila. Mugs. Dami mugs. Kutsara din ako. Knives pa rin. Utensils. Sabi niya dito, our kitchen will serve it. You can eat, try it, get it out, put it away. If it's not yours, don't take it. Wipe some just general out, clean, and tidy. Have a great day in beautiful Tekapo. Ay, nandun yung ano, sandwich. Isha? Halika na. Oo. Halika na. Naantok. Come here.
yan, mawawala ba yung pagluluto ng aking mister? Nag-barbecue na nga siya dyan. Hindi pa nga kami natatapos kumain, iisip na niya kung ano ang aming babaunin. At nang matapos na ngang kumain si Kisha at kahit nandito kami sa New Zealand, pinapanood namin ulit ang Be Careful with My Heart. Sumikat ata ito nung panahong ipinanganak ko siya. Ngayon, isa na rin siyang nanonood nito. At feeling ko naman dito, ako si Maya na masarap magtimpla ng kape ni Sir Chip. Naku, busy pa man ding nag-iihaw si Sir Chip ko. Ito, depende ka ng susi. So, access namin sa mga pintukan. Morning, kayo. At dito sa New Zealand, talagang mahigpit nilang pinapatupad ang clean as you go. Kaya kailangan nating hugasan at ligpit ang lahat ng ating ginamit. Libre na nga nilang pinagamit sa atin ang lahat ng mga kasangkapan nila dito, tapos iiwan pa nating marumi. Bawal yun dito. Ginagamit din pala yung mga sticker na ito dun sa mga pagkaing nasa ref para hindi malito yung mga nagre-rent kung ano yung mga pagkain nila. At pagkatapos nga inaya ko na yung mga bata na magsipagligo. Ang sabi ko pa nga ay tara na dahil sarili natin yung mga toilet at paliguan dito. At sa dami ng pwedeng gamitin dito, hindi mo na lang talaga alam kung saan ka lulugar. Kailangan mo ding iwasang magbasa-basa dito, ha? Oo. Eh sabi ko, paano kayang hindi mababasa yun? Ini-imagine ko. Ang galing naman ng paliguan na ito, ang lalim sa loob at hindi lalabas ang tubig. Tapos na naligo, tapos meron siyang libreng hair dryer. May libreng hair dryer dito. Meron ding washing machine na dryer na pwede mong laban ng maruming damit mo dito. Pagkatapos lahat ng gamit na bedsheets, blankets at pillowcases, kailangan naming alisin dito sa kwarto bago namin ito isarado. At kailangan naming ilagay lahat yon sa mga yellow bin na yan. Pagkatapos nga ay pumunta ulit kami dito sa may reception para isauli ang susi. At dahil maaga pa at wala pang tao sa loob, may box dito kung saan pwede naming ihulog lahat ng mga susing aming ginamit. Nakatulong din naman sa amin ang pag-stay namin sa accommodation na ito. Nakapag-stay kami ng aming pamilya dito. Napagmasdang mabuti ang magandang tanawin na ito na nababalutan ng yelo. Kaya depende na lang sa inyo kung magkano ang budget ninyo para makapagrenta ng magugustuhan yung kwarto at makita ang ganda ng Lake Tekapo. Salamat dito sa Lakes Edge Holiday Park. Salamat din sa panonood sa aking kwento. Paalam!